Hello po mga kababayan, pag-usapan natin na muli yung PGMN. Ang bagong pangalan pala, ang bagong kahulugan ng PGMN, palaging galit kay Martin Network. Laging topic si Martin Romualdez. Yan o. Palaging si Martin. Peanut Gallery Media Network, palaging galit kay Martin Network na ngayon. This is one of many ways Martin Romualdez stole as Speaker of the House of Representatives. Yan o. Maintindihan naman natin niya Mr. Maravillas kasi yung founder niya si Franco Mabanta na silo sa entrapment ng pangungutong. Pangingikil kay Martin Romualdez, kaya siyempre galit na galit. Na-booking po yung modus. O diba? Kaya ngayon ang kaulugan ng PGMN, palaging galit kay Martin Network. Sagutin na lang ninyo yung extortion case na final sa inyo ni Martin Romualdez. Hindi kung ano-ano yung mga kwento. Wala man pong naniniwala na sa inyo. Kasi alam na po ng lahat, hindi man po kayo lihitimong media network, kundi isang grupo na ang modus, ayun na po, kaya nakaso ng robbery extortion. Bistado na po yung modus ninyo. So ang PGMN mga kababayan na laging galit kay Martin Romualdez ay tuluyan na pong nabuwag at napatunayan pong isang peking media network. Matapos na maaresto yung kanilang founder na si Franco Mabanta sa kasong extortion, nahuli po sa aktong nangingikil ng napakalaking halaga, 350 million yung hinihingi daw kay Martin Romualdez para hindi i-release yung video nila. Ang akala natin kung anong uri ng video, kinahoy lang pala na mga balita, na mga video. Nagreklamo ngayon yung mga media network na kinahuyan ng video. Ang modus po, blackmail, kapalit ng malaking halaga ng pera. So hayagan po na kinumpirma mismo ng National Bureau of Investigation na ang nakumpiskang milyon-milyong halaga ng budol money, 75 million yung budol money, ay ang pangunahing paunang bayad na hinihingi daw ng PGMN. Ano yung kapalit? Nangako sila na hindi ilalabas daw ang isang expose video laban kay Martin Romualdez. Isang malinaw itong patunay na ang kanilang sinasabing advokasya ay ginagamit lamang po bilang isang sandata para makapang-blackmail at magkamal ng illegal po na yaman. So kahit matapos silang makalaya mga kababayan, on bail, at ilabas yung sinasabing video, binasura lamang po ito ng mga experts at mga veteranong mamamahayag. Binansagan po ito bilang isang empty hype. Malaking empty hype lamang anya. At sayang sa oras. Dahil hanggang ngayon, hindi sila makapagpakita ng kahit isang katiting na matibay mga kababayan na ebidensya para patunayan yung kanilang mga paratang. So lumalabas, kumikita sila sa pagiging palaging galit kay Martin Network. Ginawang negosyo yung pag-atake kay Martin Romualdez. Inaaraw-araw na. Baka niya Mr. Maravillas may nagpupundo, malamang yung mga may intensyong sirain, mga kababayan si Martin Romualdez, malamang yun ang nagpupundo. Ang kanilang buong platform mga kababayan ay umuubos ng buong oras sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga guesswork expose o kaya mga hula-hula lamang ng mga akusasyon na pinagtatagni-tagni mula doon sa mga lumang mga balita at mga peking AI-generated na larawan mga kababayan para lamang po na magmukhang kapanipaniwala ang kanilang mga walang tigil na paninira
Isa po itong malawakang political demolition job. Sa katunayan, yung kanilang sinasabing ipinagmamalaking investigasyon na patunayan po na walang legal na basihan, kundi isang malawakang organisadong demolition job sa mga itinuturing nilang kalaban sa politika ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ginagamit nila po yung journalism bilang maskara para sa maruming propaganda at pansarili pong interes. Dahil po sa kapal ng muka at pang-abuso sa malayang pamamahayag, ang mga personalities na nasa likod po ng PGMN ay naharap ngayon sa seryosong kaso ng extortion, robbery extortion. Ang kanilang mga sariling mga cellphones, text logs at gadgets na kinuha at inaprobahan po ng korte na busisiin po ng National Bureau of Investigation sa pamamagitan po ng cyber warrant na nilabas ay ang nagsilbing pinakang matibay mga kababayan na resibo para po tuluyan silang mabulok sa kulungan. Sa ilalim po ng jurisprudence dito sa ating bansa, ang kalayaan po sa pamamahayag, press freedom, ay isa po siyang sagradong kalasag upang ipagtanggol ang katotohanan at hindi po siya isang lisensya o prangkesa upang gamitin sa isang krimen ng pangingikil. So ang ginawa po ng PGMN sa pamumuno po ni Franco Mabanta ay isang tahasang kriminal na akto na nagpababa po sa integridad ng media sa ating bansa. Kapag ang isang grupo po ay nagpanggap na isang mamamahayag para lang manghingi ng daang-daang milyong piso kapalit ng hindi paglabas ng video o gawa-gawang dokumentaryo, sila po ay hindi na mga content creators. Sila po ay mga kriminal na mangingikil base po sa batas sa ilalim ng Article 294 ng atin pong revised penal code. So ang kanila pong paulit-ulit na mga pag-atake ng walang kahit man pong ebidensya ay patunay po ng actual malice na sapat na batayan para sa patong-patong na hatol ng cyber libel at robbery extortion. So kini-question natin ang moral integrity ng network na to. Kung may sino mang abogado na nakikipagsabwatan, nagpapayo o nagtatanggol sa sindikatong ito sa labas ng korte para itaguyod po yung kanilang mga peking balita, nararapat lamang siguro na sila sampahan ng kaso sa korte para tuluyang mapanagot dahil po sa paglapastangan sa panunumpa sa batas at hudikatura. So ang hustisya mga kababayan ay hindi madidiktahan ng mga bayarang mangingikil. Malinaw po ang PGMN, hindi po media network ng katotohanan, kundi isang bagsak na sindikato ng mangingikil na nabubuhay sa hula-hula po na expose. Kumikita sa bayarang paninira at palaging galit kay Martin Romualdez, kaya tama lang na bansagan sila. PGMN palaging galit kay Martin Network. Dahil po tuluyan ng nabisto ng batas ang kanilang modus. Huwag kami PGMN, walang maniwala sa inyo kahit po yung mga batikang taga-media. Hindi kayo kinikilala na isang media entity.